Ito yung kanyang timing. Dito yan nakatapat naman sa, ayan, yung timingan na to. So may arrow yan, parang triangle yan mga lods mga idol. Doon nyo itatapat yung kanyang arrow. Yan, so pag sinulpak nyo, salpak nyo, ayan, so tapat na tapat sila mga lods mga idol. So hindi lang ganong kita. Ayan, so ayan siya mga lods mga idol. So medyo naaano konti, hindi ganong magkatapat, pero madali lang yan itapat. Pagka, ayan, so, ayan siya mga lods mga idol. So magkatapat na sila yung group. Magandang araw mga lods, mga idol. Yan, so basic tips and tutorial tayo ngayon dito sa makina na to. So 45.6 engine Mitsubishi L300. So ito yung kanyang body. Ayan, so lumang-luma na to mga lods mga idol na makina, sasakyan at makina. So ang 45.6 engine ay maraming gumamit niya na makina. So sa adventure gumamit din na ng 45.6, mga Versaban, so gumamit din yan. So pero ang tutorial natin dyan ngayon mga lods mga idol ay about dito sa timing gear ng kanyang crankshaft. So dalawa kasi ang timing gear niyan mga lods mga idol ng crankshaft ng 45.6 engine, dahil dalawa rin ang kanyang timing belt. Isang yan, nakita nyo, isang maliit at isang malaki yan. So malaki yung isa. So yung itong maliit na timing gear ay para dito sa malaki. So dito yan mga lods mga idol, yan. Diyan yan nakakabit. At ito namang isang mas malaking gear ay para naman sa mas maliit na timing belt. So tandaan nyo mga lods mga idol ha. So itong maliit na belt para sa malaking timing gear. Itong malaking belt ay para sa maliit na timing gear. So bakit ba tayo nag-tutorial ngayon about dito sa mga ito mga lods mga idol? So ituro ko lang sa inyo ang isang napakasimpleng position ng timing gear na to. No, minsan nalilito, lalong lalo yung mga bago, dahil one time naka-encounter ako ng ganon na bago lang sa kanya tong makina. So di niya alam kung anong position nitong dalawa. So basta na lang niya binaklas yung timing gear. So pagbalik din niya alam kung anong tamang position. So yun ang ituturo ko sa inyo ngayon mga lods mga idol. So dito sa ating crankshaft ng 45.6 engine, so ang unang papasok dyan mga lods mga idol ay itong kanyang malaking timing gear, ganyan. So bali ang position niyan ay pa ganyan. So wait lang mga lods mga idol ha. So hawakan ko lang. Yan. So bali ang position ng timing gear pagka sinalpak mo dun sa kanyang crankshaft ay bali pa ganyan. So syempre itong kanyang groove na ito ay shoot natin sa kanyang kunya, kung tawagin, sa kanyang half moon. Ang susunod mga lods mga idol, pagka sinalpak nyo to, pagka nagbaklas kayo at nakalimutan nyo, yan, ang susunod ay itong kanyang plate. Ito yan mga lods mga idol. So syempre itong plate tapat nyo rin dyan sa kanyang groove, para ganyan, yan, para magkatapat sila. Yan mga lods mga idol, yan, bali ganyan, ganyan ang position yan. Tas ang susunod para naman dito sa malaking timing belt, itong maliit na gear, ay ang position niya naman ay pa ganyan mga lods mga idol. Pa ganyan, wag pa ganyan, magkakatalo kayo niyan, baka tumalon yung belt or matanggal yung belt. Ang position po, ang tamang position po ng kanyang mga timing gear ay pa ganyan. Yan, so syempre itatapat mo rin yung kanyang groove doon sa kanyang groove. Yan. So ngayon, hindi na tayo nagka-problema. So dito na nagkaka-problema mga idol. Kung titignan nyo kasi, itong malaking timing gear, ang kanyang timing ay andito. Yan, nakita nyo siya mga idol. Ayan. So ito namang maliit na timing gear ay may timing din siya. Ito rin. So pagka pinagtapat nyo yung kanyang itong kanyang groove, so pag sinalpak nyo sa kanyang crankshaft, ayan, tignan nyo mga idol ha. Ayan, so pagtapatin natin yan, kita nyo yun. So pagtapatin natin yung kanyang groove, ito, so magkatapat sila. So di galong kita, pero dito papakita ko. Ayan siya mga idol, nakita nyo magkatapat. So magkatapat yan, pero tignan nyo yung kanyang timing. Ayan, ito yung kanyang timing, mga idol ha. Ayan, so ito yung kanyang timing, pero yung kabila wala rito yung kanyang timing. Ayan, so andito naman sa kabila. Diyan nalilito yung iba, yung mga bagong hawak na ito, kahit old model na makina na to, pero sa mga baguhan, doon sila nalilito. Dahil naka-encounter ako mga lods mga idol ng aking kasama na sabi niya ay pinalitan daw tong timing gear. So walang problema yan mga lods mga idol, kahit hindi magkatapat yung timing nito at yung timing nitong malaking gear, basta na i-timing nyo to ng top dead center, itong malaking gear. So kahit di nyo na i-timing to mga lods mga idol, kahit hindi na sila magkatapat ng timing, so huwag kayong malilito. Sabihin nyo, pag tiniming nyo yun, baka mamaya i-timing nyo rin to, itapat nyo rin sa kanyang timing mark doon sa kanyang
crankshaft. So doon na kayo magkakatalo sa timing naman doon sa ating injection pump at doon sa ating camshaft. So basta kinabit nyo to, tinap-dead center nyo tong malaking gear na ito. So pag sinalpak nyo na yung maliit na gear, dahil ganyan ang position, so wala nang problema yun mga idol. Ikabit nyo na kagad yung timing belt, i-timing nyo yung injection pump, i-timing nyo yung camshaft, okay na yun mga idol. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang position nya doon pagka nakakabit na. So para magkaroon din kayo ng idea pagka binalik nyo. So ngayon ikabit natin. So tulad ng sabi ko sa inyo, pagka sinalpak nyo tong kanyang mag gears, dahil dalawa to, baka malito kayo, hindi ganyan, hindi pa ganyan, tawag ito, hindi pa ganyan. So ang tamang position yan, pa ganyan mga idol. So i-shoot nyo yung groove na yon dito sa kanyang kunya na yan. So i-shoot natin. At ang susunod naman mga idol, so pag nailagay na natin yung malaking gear, so sorry lang mga idol, hindi kita. So subukan natin lagyan ng flashlight. Ayan. So kita nyo mga idol, ayan, nakalagay siya. Ito yung kanyang timing, nakita nyo yung groove nya. Ito yung kanyang timing. Dito yan nakatapat naman sa, ayan, yung timing na to. So may arrow yan, parang triangle yan mga idol. Doon nyo itatapat yung kanyang arrow. Yan, so pag sinulpak nyo, salpak nyo, ayan, so tapat na tapat sila mga idol. So di lang ganong kita. Ayan, so ayan siya mga idol. So medyo naano konti, hindi gaano magkatapat, pero madali lang yan itapat. Pagka ayan, so ayan siya mga idol. So magkatapat na sila yung groove na yon at dito sa arrow na to. So ganyan ang timing niyan. So bali pa ganyan. Ang susunod ilalagay ninyo ay yung kanyang plate. Ayan, so kanyang plate. So syempre i-shoot nyo rin tong groove na to doon sa kanyang kunya para pumasok, para maganda. Ayan, so kung nakikita nyo mga idol, may timing din tong plate na to. Ayan, nakita nyo, may timing din siya. So nakatapat na rin siya dun sa triangle na to na kanyang timing mark. Ayan, so magkaka-align na sila mga idol. So yan ang top dead center. Ang susunod naman mga idol ay ito. So ang tamang posisyon, ulitin ko, pa ganyan. Makulit lang to kanyang, ayan, so ganyan siya mga idol. Yan ang tamang position niya. So makita nyo, ayan, so wala na yung timing niya. So hindi na sila magkatapat dito sa malaking timing gear. So kahit ganyan yan mga idol, so okay na yan, walang problema dyan kahit hindi sila magkatapat dahil naka-timing na tong malaking timing gear. So kahit di nyo na i-timing yung maliit na gear, so naka-top dead center na yan mga idol. Pwede nyo na ikabit kaagad yung kanyang timing belt. So ganun lang mga idol ang pagkakabit ng timing gear ng 45 engine, 4055. So sa mga Hyundai Grace, so almost parehas lang ang makina nito, although Hyundai yun at Mitsubishi ito, pero yung design ng makina ay halos parehas. So ganun din ang pag-timing dito at ganun din sa pag-timing sa Hyundai na makina na D4BA, D4BF, D4BX, yung mga idol makina na ganun. So halos parehas lang sila. So kung paano yung proseso na gagawin nyo dito pag nakakabit kayo ng timing gear nun, ganun din gagawin nyo. So yun muna ang video natin mga idol. So abangan nyo yung sunod natin na video kung paano naman natin ikabit yung timing belt at kung paano naman tayo mag-adjust ng valve clearance ng 45cc engine. So salamat sa panonood mga idol.